Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay ating pag-aaralan ang huling naging laban ni Wesley So dito sa kanilang single round robin eliminations. After po nito kasi malalaman na kung sino ba yung mga pumasok sa semifinals at kung sino-sino pa yung may karapatang maglaban. Okay, meron pa at matatanggal po yung pang number 7 at yung kulelat sa kanila. 8 lang sila eh. Okay, kaya alamin na po natin. Second game po ito, yung first game nila, tabla, ito po yung game na nagkapisakan. White dito si Wesley nag D4, Knight F6 si MBL, C4, G6, Knight C3 at tinirahan ni MBL ng kanyang walang kamatayang Granfell defense at nag Bishop G5. Ayan, umiwas po si Wesley sa main line na kinakapture kasi sa main line, tapos mag-E4 at bubuuhin ang sentro. Yun nga lang, sa sobrang loaded na po ang theory niyan, gusto ni Wesley maiba-iba naman magkaroon ng sideline. Ayan, at nag-Knight E4, counter attack sa Bishop, nag-Bishop H4 atras, kumapture sa Knight at kumapture sa C4, at nag-E3 para babawiin, at nag-Bishop E6. Aba, medyo tinitigasan pa dito ni MBL. Ayaw niyang ibigay yung pawn sa C4. Knight F3, Knight D7, Bishop E2. Knight B6, yakap na yakap si MBL, hindi mo mababawi yan, parang ganun ano. At nag-A4, idea is to play A5 at binarahan ng square. Nag-castling, Bishop G7, Queen C2, develop, castling at Rook FB1. Ayan. Dito po kasi, ang napansin ko dito, bumubuelo si Wesley ng E4, tapos D5, ayan. Kaya initiri niya lang muna eh. Kung ako yun, parang gusto ko diretso E4 kagad eh. At yung pagpapakain ng libreng pawn sa C4, yan po ay talagang gambit. Okay, natural yan. May compensation yan. Queen D7, angat lang din. At nag-Bishop G3, Bishop D5, talagang grabe E4 ka nga, parang ganun Pero ang idea po kasi niyan yung Bishop pupunta doon at para pabagsakin yung pawn sa A4. In-E4 pa rin ni Wesley at nag-Bishop C6. Ayun, Rook takes B6. Brilliant move mga kamatyas. Sacrifice. Pero hindi na po yan bago. Bookline pa rin yan eh. Nangyari na yan eh. Tapos D5. Ayan. Parang ang kapalit ng isang tore ay 2 minor pieces dahil kulong ang Bishop. Nag-Bishop takes A4, Rook takes A4 at nag-B5, Rook A2. Ang haba na pala ng theory nito. B4, kumapture, capture, Bishop takes C4. Grabe, bookline pa rin. Rook A3. At dito po nagkaroon ng novelty by Wesley. Yun nga lang, hindi nagustuhan ng computer ang novelty niya. Nilagyan ng bad move. Kasi ang gusto ng computer dito ay Rook takes A3. Tama ba sa old line? Rook takes A3, grabe, B takes A3, tapos H4. Yan ang computer. Pero novelty ni Wesley, Knight E5, question mark. Queen C8 pin, ayun, hindi rin natumbukan ni MBL ang tamang tira, nakakapture lang pala yan. Capture tapos Rook C8 pin, ayun. Tapos kakapture sa A3, capture and Queen B3. Equal ang evaluation tapos mag-B5, ayan. At mayroong background quickness. So mahaba-haba pang bakbakan nito pero equal lang binigay ng computer dyan. O balik tayo. Pero nag-Queen C8 si MBL, Rook takes A3, capture and nag-Queen A2. Syempre iwas sa pin. At nag-Queen C5. Ayun po mga kamatyas. Blunderations! Napasigaw si coach ng Blunderations. Dapat daw ang tira ay Bishop F6. Grabe, napakahirap pong makita niyan sa totoo lang, no? Kasi parang umislog lang. Ano purpose? Diba kung gagalaw ang Bishop, parang ang logic sa atin, parang capturein mo na para hindi sayang ang tempo. Bishop F6 lang. Nakakaiyak namang tira yan. Pero nag-Queen C5. Ano kaya dito ang simpleng pitik ni Wesley? At nakuha niya ang talagang malaking advantage. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat at nakita ang tumbok na tira. Knight D7, good move. Queen B4, so may sundot na check. Kaso may harang lang eh. Kinapture,
And nag B5 muna. Aba, may mga pasakali. Bishop D3, another precise move. Kinapture na. Nag H4. Queen, E1 checking, H2, B4. Ayan, dito pinangahawakan ni MBL. Okay, lamang ng isang pyesa si Wesley pero may 2 connected pass pawns. Bishop C4. Yun nga lang, naka-fix kasi kaya parang baliwala yung connected na yan. Okay, binigay ang pawn sa E4, Bishop B3, and the Queen D3, nag D6. Ayun, para may target to capture the F7 at nag E6 lang binarhan. And dito po mga kamatsas, another puzzle by Wesley. Bishop takes E6. Good move. At nag-bishop takes D6. Kasi po kung ang kakapturein ay ang bishop, ito mangyayari, Queen takes. Siyempre, obligado King G7. Okay, kasi pag dito may check Matchas yan sa ilalim, di ba? Kaya obligadong aangat dito at magdi-D7. Ayun, sabay ganun lang pala. So timing to promote the pawn. Okay, so delay muna itong mga check-check. Wala pa kasing dire-diretsong mangyayari. Okay, so ito po ay super winning for white. O, balik tayo. Kaya kinapture ng MBL yung pawn sa D6. Kinapture ng F7, King G7, capture na, check G3, sanggalang, at nag-Queen F6 and Bishop D5, Queen D4. Ayan, pero hindi pa rin po biro, kailangan pa rin ng iba yung precise control dito ng white. Bishop B3, check, King H2, and Queen F3. Ayan, talagang hanggat maaari. Ang gusto ni MBL, okay, di makagalaw ang queen mo somewhere kasi bitin ang bishop at may pressure din sa pawn. F2, King G1, at nag-Queen C3, Queen B1, at nag-King F6, Queen D1. Ayan, hanap na. Para maka-enter na at makagulo-gulo na ng mga atake dyan, pero pinipigilan ni MBL. Walang papasukan yung queen. At nag-Queen D5. Ayun. Una buntot kanina nung ang queen nasa A2. Ngayon, una na ulo. Okay, tingnan natin. H5 at nag-King G2, King E8, check. Ayun, timing check. King B7, check ulit. And King A7 at ayun, pumitas. Okay, samantalang nakafix pa yung mga pawns. So pag B3 hindi pwede, may check, makukuha lang yan. Okay, at nag-Queen C5, ayun. Nanimot ng mga pawns sa king side. Queen F7, fix na fix ang mga pass pawns. At dito po, hindi na natiis ni MBL, ni-resign na niya. Sa makatuwid ay nanalo po siya sa kanyang last round match. Yun nga lang po, ang nakakalungkot nito ay silipin natin ang kanilang pinakaresulta dito. Ang exempted na po for semifinal round na nag-aabang ay sila Magnus and Alireza Firouzja na nakakuha ng 6 points and 5 points. At si Nepo, Dennis Lazabic, MVL, Vincent Kamer, sila po ay magkakaroon pa ng proseso para sa nag-iintay na sila Magnus Alireza, maabot nila. Okay? Magda-knockout pa sila mga kamatsas. At ayun, yung dalawang taga-USA, Lebon Aronian and Wesley So, eliminated na po. Grabe, dalawang taga-US, hindi umubra. Uwian kagad. Parang ngayon ko lang nakita si Wesley na nagkaganito. Elimination, ngayon ko palang nakita na knockout kagad siya or na eliminated kagad. Grabe. Wala ko natatandaan sa tagal-tagal ng aking pagsubaybay sa kanya. Laging nakakapasok muna yan. Pwedeng matalo sa quarterfinal round, semifinal, ayun, dun siya bumabagsak. Pero itong elimination intimano, agad? Ano ba yan? Okay lang, ganun talaga mga kamadyas. Talagang sabi nga nila, hindi araw-araw paksiw. Minsan adobo rin. O kaya babawi rin naman si Wesley sa mga susunod. Abang na lang tayo ng mga Wesley So fans. Okay, talagang ganun ang kapalaran ng chess O yun nga lang, bakit si Magnus napaka-consistent? Okay, pipili po tayo ng isa pang matinding laro ni Magnus dito sa kanilang single round robin elimination round at nang makapulutan po natin, pili tayo ng isang matinding laban na maa-analyze natin. So yan po ang ating aabangan mga kamatyas. Hindi pa tapos ang bakbakan dito, mag-aabang pa tayo sa kanilang knockout pa na mangyayari. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.